Welcome to Practical Research 1 in PIX TV. This is your host, Dr. Glenn Michael Jameson Piquer. Now, I thinking nga pala kayo niya about her question about initial coding, paano daw yung pagko-coding. So, sasagutin natin ng pahapyaw para magkaroon kayo ng idea din. Last time na-discuss na natin yung qualitative data analysis, di ba? At nabanggit natin yun yung initial coding. So, paano ba mag-initial coding? Napakahalagang step talaga yung reviewin nyo muna yung mga tanong. Diba? Anong mga tanong? Yung nakalagay sa interview script ninyo. Diba? Diba nang sa statement of the problem, meron kayo halimbawang research question. Siyempre, yung research question yun, halimbawa research question 1. Meron mga question yun doon sa interview script. Halimbawa, ito yung interview ninyo. Halimbawa, yung mga tanong na number 3, 5, saka 6 ang sumasagot dun sa inyong research question number 1. Halimbawa ay, how do you use artificial intelligence? So, halimbawa may mga tanong na ganun. Tapos related yung 3, 5, 6. So, yun yung, ang unang step, pagsama-samahin nyo muna yung mga tanong na magkakaugnay. Diba? Siyempre, kaugnay ng tanong, yung mga translation na ginawa nyo. Diba, pagsama-samahin nyo muna yung mga translation nyo ng question number 3, 5, and 6. Kaya nga napaka-importante na i-tabulate yung naka-table form yung inyong mga translations, diba? Para dun sa dulo, dun kayo maglalagay ng initial coding. So, i-perform na natin yung example ng initial coding. So, pag-usapan natin ulit yung initial coding. So, tingnan natin halimbawa, napagsama-sama nyo na yung mga translation dun sa mga sagot ng question 3, 5, 6, yung napag-usapan natin kanina. Halimbawa, student 1, sinasagot nyo yung question 1, halimbawa ay magsagot nyo, the challenge for me here was finding reasons. So, yung itong part na to, pwede nyo gumamit kayo ng red na pang-highlight kahit sa computer. So, yun yung mag-fall under understanding of statement and reasons. Kayo mismo ang mag-iisip ng code para dun sa yun, para mas mapaikli nyo or madali nyo malaman or mabalikan yung question na yun. Then, bakit siya nagkaroon ng difficulty? It's easy, but it is difficult. Difficulty. Pwede kang gumamit ng ibang kulay. Yung kulay yan. So, sa mga magkakasunod na mga translations, kayo mismo ang gagawa ng code kung paano kayo mag-initial coding. Mahalaga muna, basahin nyo muna yung mga translations para magkaroon kayo ng idea kung paano ipa-perform yung initial code. Pagka-perform yun ng initial code, di ba, anong kasunod? Kaka-categorize nyo naman yung magkakagrupo. Tapos yung last part, gagawa na kayo ng team. Kumbaga na maigugrupo nyo pa sa mas general na team yung yung category niyo. So, sundin nyo lang yan. Huwag kayong mag-alala at ginagawa ko na yung ibang mga nakatapos na. I-upload ko pag nakatapos na ako ng 10%. Yung ibang mga codes. I-extend ko pa naman yung deadline if ever. Basically, that's the end of our very small video lesson, mini lesson about initial coding. So, maglagay na lang kayo ng mga additional questions
ano yung mga realizations nyo after this lesson, i-post nyo sa ating YouTube comment section under this video para magkaroon ng additional points. Laging tandaan, sa Pix TV, panalo ang natuto.